Good evening, everyone. Welcome to our devotions. For tonight, our topic is from the book of Psalm, chapter 22, verse 27 to 28. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. Sa Tagalog version po nito ay, Panginoon, maalala kayo ng tao sa buong mundo at sila ay manunumbalik at sasamba sa inyo sapagkat kayo ang naghahari at namumuno sa lahat ng bansa. So, ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula ng growing kingdom. Nagsimula yan nung nag-resurrect ang Panginoon. And right after the resurrection, doon lumago yung So, ang Messianic Psalm na to ay makikita dito na yung lahat na nangyari na yung resurrection at ang pag-asa natin dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula ng growing kingdom nung nagsimula nag-resurrect ang Jesus Christ at yun yung paglago ng pananampalataya. Kasi yung mga nananampalataya kay Jesucristo na sila ay share ng gospel, kaya't lalago at lalago yun. Kaya dito nakapokus yung pagsisimula ng point of view na makikilala si Jesucristo. Dahil nung nag-resurrect si Jesus Christ, yun yung point of view na mag-renew, yung the renewal of all things, na yun yung simula ng new creation. Magsimula hanggang sa ma-perfect at pagdating ng redemption at yung hopes at paglago, yung pag-share ng gospel. So, nandun yun sa Psalm 22. Kaya, ito ay patungkol sa paghihinagpis ni Haring David. Pero, nung sinusulat yung psalm na yun, yung banal na espiritu nasa kanya. Kaya, ang sinulat dito ay prophecy tungkol sa Messiah, the coming of Jesus Christ, the coming of Messiah na maghahari sa mundo. At yung pagdurusa ng Diyos, yung panahon na pinako siya, at yung paglaganap ng or simula ng kapayapaan na maaalala ang Panginoon para manumbalik ang mga tao at siya ang manumuno sa lahat ng bansa at ang Diyos ang maghahari. Yun yung after the resurrection na lahat ay magkakaroon ng kabutihan. Hindi ito mauuwi sa kasamaan na katulad ng sinasabi na ang Revelation ay end times na walang pag-asa. Pero pinapahayag sa Biblia na magsisimula pa lang ang kabutihan at kapayapaan na maghahari sa mundo sa paghahari ng ating Panginoon. At yun yung hanggang sa mag-resurrect siya at sasabihin ng Diyos yung patungkol sa resurrection, yung resulta ng resurrection, at lahat ng tao ay maaalala yung mga
nangyari sa kanya at buong-buong yung promise of redemption, yung from Genesis to Malakay, ito yung pangyayari na patungkol sa resurrection, na ito yung resulta na makikita ng lahat ng bansa para mag-worship sa Kanya. At yung Old Testament ay ang promise of redemption, na yung pagdating ng Jesus Christ, ng Messiah, yung simula ng kapayapaan, na para masimulan yung project ng Diyos, yung process na pagkakaroon ng pamamahala niya dito sa ating mundo, na all the nations will turn to the Lord at mag-worship sa Kanya, at majority ng lahat ng populasyon sa mundo ay sasamba sa Diyos. At yun yung future ng buong mundo. Kasi ang purpose dito, yung tinuturo dito, yung majority view long time ago, na yung conspiracy kasi ng mga tao nun, na akala nila pasama ng pasama ang mundo, ang mga tao. Pero sinasabi sa talatang ito na yun ang pagdating ng paghahari ng Diyos, simula ng kabutihan at kapayapaan, dahil sa paglago, sa pag-share ng gospel at pagiging mabuti ng mga tao. Kaya mauuwi ito sa kapayapaan at paglaganap ng ebanghelyo hanggang sa mapuno ang buong mundo na sumasamba sa ating Panginoon. So, kailangan manampalataya ang mga tao sa ating Panginoon, na siya lamang ang maghahari dito sa ating mundo. Wala yung sinasabi nila na Antichrist, na mga satanic religion na sila ang yung mamumuno. Kundi, ang tanging Panginoon lamang ang mamumuno dito sa ating mundo. Kaya, simula ng hopes at kapayapaan, yung pagdating ni Jesus Christ, na ang mamumuno at ang tanging makapangyarihan lamang na mag-aano sa atin, na tayo ay pagharian niya. So, yun yung katuruan ng talatang ito, Psalm 22 verse 27 to 28. Napakagandang talata na kapag sinusunod nyo yung pagbabasa, malalaman nyo yun, na walang na ang makapangyarihang Panginoon lamang ang siya maghahari dito sa ating mundo, at siya lamang ang magiging way ng kapayapaan sa atin. So, yun lamang po. Salamat at God bless.